Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Mga kausawero, mag-ingay nga kayo! Yes! Ayan, pero sa totoo, ayaw namin ng ingay. Bet namin, peace of mind. Tama? Yan ang gusto natin. Isang bagsak para sa Team Puti! Ayaw namin ng away. Ang gusto namin, bangs, joke lang. Lalo na ang mga bida-bida. Kaya magingay naman, Team Pula! Welcome sa programang May Bungangaan. Pero sa huli, may pagkakaunawaan. Ito po ang Face to Face Harapan! Sila ang kakapin ninyo sa tama at kalaban sa mali. Ang ating harapang tagapayo. The Defender of Truth, Attorney Lorna Kapunan. Puno ng pag-ibig, Brother June Banaag. Our mental health guru, Dr. Camille Garcia. Hindi warla kundi pagkalinga. Yan ang pinapairal ng ating nag-iisang Ate Kuring. Ate Coring! Eto na, huwag kayong masyadong maingay. Lahat ng mga kwento dito, kailangan tayo-tayo lang ang nakakaalam, ha? Siyempre, buhay ito ng may buhay. Oo, kunwari. Kasi nakikita naman tayo ng buong Pilipinas. Kaya hash lang tayo, hash. Ayan. At by the way, may sayaw yung hash na yan. Okay ba sa segue? Ang ganda po. Muna makinig sa aming sasabihin, malakas ang aming tinig. Makinig sa aming sasabihin, malakas ang aming tinig. Abutan namin Ano, may ganun pa? wala nang magkakapigil sa amin, sa mabala. Okay! Yay! Bakit parang naiba yung version nitong ating floor director? Kasi naka-crop top po siya. Sarili siyang rules. Sarili kami, mga giling-giling kang Yeah, gano'n. may Wala ganun siya. namang gano'n eh. Pero ate ko rin nakita ko na kung sino mukhang magaling mag-keep ng mga sikreto. Magaling mag-hash-hash. Tingin ba natin nasa Team Puti? Oh, nasa Team Pula! Huwag kang magsasalita. Sumayaw ka, ate! Pambayan, kaya shh ka muna. Makinig sa aming sasabihin, malakas ang aming tinig. Makinig sa aming sasabihin, malakas ang aming tinig. Yes. Totoo pala yun. Akala ko inimbento lang nila. Meron pala talagang ganung sayaw. Wow! For every song, there's a dance. Okay, so huwag tayong maingay. Yung ating magiging kaso ngayong araw, away ng matatanda. Ang sakit nyo naman magsalita. Matatanda talaga. Pero nadadamay pati ang mga bata. Handa na silang magharap sa puti. Ang inang humihingi ng hustisya laban sa hipag na naninira sa kanyang anak, si Wendy. At sa pula, ang hipag na inirereklamo dahil sa kanyang mga mapanirang salita daw, si Negi. Mananahimik ka na lang ba o re-rest back kapag kapalag-palag si hipag? Lagi po silang lumalabas ng gabi, tapos madaling araw po ang uwi. Yun po ang naging ano ko po para pag hinalaan po sila na binubugaw po siya ng nanay niya. May nakakita po na umaalis po sila ng kada madaling araw at ibinubugaw niya anak niya. Kasi kalat na po rito sa lugar namin na ito. Sinugod niya po si Negi at doon po sila nagpang-abot. Nako! Mapanghusgang mga mata! May katotohanan nga ba?
Si Wendy, kaibigan ko yan. Alam ko yan na mahal niya yung mga anak niya. Ataking personalan, humantong na sa pisikalan. Dito po kami nagsalpukan ni Negi, may nagpisikala ni Negi, may naggulong-gulong. Pinagbubulungan na kami ng mga tao rito eh. Kahihiyan din po ng anak ko yung nangyari na sinisul si Negi yung anak ko na binubugaw ko nga daw po. Sa awayan ang maghipag, sino kaya ang papalag? Wendy and Negi, harapan na! Dito. Okay, naku, Wendy. Parang galit, ano? Talagang magkagalit kayo ngayon. Oo. Gaano katagal na? Since nung nagloko po yung kuya niya, Asawa mo yung kuya niya. Okay. Nagloko yung asawa mo. Opo. Tapos, anong nangyari? Kinampihan niya yung kuya niya. kinusinti po niyan. Kinunsinti. Ano bang panloloko ang ginawa sa'yo ng asawa mo? Ng babae po, nakabuntis po ng ibang babae. Kasal kayo? Hindi po. Hindi kayo kasal. Pero meron kayong anak. Meron po. Ilan? 3 po. 3. Ilang taon? Ngayon po 20, tapos 18, 16. Medyo may edad na rin, no? Okay, so kailan nagloko yung asawa mo? Nung ano lang po, nung 5 months na po. Alam mo, hindi ako naniniwala na 5 months. Siguro dati pa yan Ngayon lang po nahuli. Ngayon lang nahuli. Matagal na nga po, opo. Matagal na. Okay, so ano ang pagkakaiba noong ngayon sa dating pambababae niya? Yung ano ko po kasi, nakabuntis po kasi siya eh. Yun po yung napakasakit eh. Okay. Dahil mga konsentidor, mga kapatid. O paano naman pangumunsinti ang sinasabi mo? Alam naman po nila pala na may babae yung asawa ko. Ang ginagawa nila, pag alam nilang padating ako, pinapadaan nila sa likod ng bahay namin, pinapatakas nila para hindi ko maabutan yung babae ng asawa ko. Nakikita nila? Opo, pinapatulugan po ako sa bahay namin eh. Ano pa ang ginagawa nila? Naninira daw. Paninirang puri po sa anak ko, na binubugaw ko po daw yung anak ko. Ay! Uy, iba Bakit? yun, Kita mo? ha? May ebidensya ka? Uy, iba yun, ha? Iba yun, ha? Sino daw ang binubugaw mo Yung sa anak ko pong panganay. Na babae, O, lalaki? babae po. Oh. So, Kasi po ma'am, paggabi po, ano kami ng suman, sinasamahan ko yung anak ko at umuwi naman po kami ng madaling araw. Akala niya, binubugaw ko yung anak ko. Chismosa. Buhay lang, naghahanap buhay. paano naman nila nasabi o nasasabi na binubugaw mo yung anak mo? Kasi po yung paghango po talaga ng suman ng anak ko, gabi po talaga. Okay. Tapos bumabalik po kami sa amin, madaling araw na po. So, ang tingin nila, dahil madaling araw na kayo umuuwi, Binubugaw ko yung anak kong babae. binubugaw mo yung anak mong Opo. babae. Malalaman natin ngayon, grabe itong mga, itong ikinagagalit ng ating bisita dahil, syempre, yung epekto ng niloko ka na ng asawa mo, kakampi pa niya ang buong pamilya niya, ay, nakakabwisit yon. Pagkatapos, binubugaw daw niya ang sarili niyang anak. Malalaman natin ang depensa ni Negi. Kung totoo ba na ikaw ay madalas na pasimuno sa alitan, ang sagot abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. So, Negi, ikaw nga ba talaga ay guilty sa lahat ng mga akusasyon niya sa iyo? Totoo po kasi talaga pong umaalis po sila ng gabi. Tapos madaling araw po sila umuwi. Ano pong iisipin ko? Yung anak niya po kasi nabuntisan lang po. Ngayon, inaano ko lang po, nag-ano lang po ako sa pamangkin ko kasi concerned lang po, di ba? Aalis po sila ng ganong oras gabi, tapos uwi po sila. Madaling araw. Ebidensya ka ba, Negi? Ang bigat. Kasi nga po, ang ano po kasi, hilig po kasi nila talaga. Umano po siya sa mga lalaki. Nakikita mo. Opo, may iba-iba pong lalaki ang nakakasama nung anak niya. May ebidensya ka. Sinasabi po nila barkada. Ganong oras uuwi ka, aalis ka ng gabi, uuwi ka na madaling araw, anong iisipin mo? Alam mo, nagtataka naman ako, bakit kayo umaalis ng gabi? Tapos uuwi madaling araw, alam nga namang suman pa rin yun. Yung po talaga yung schedule po na ng paghango ng suman eh.
Ganun po talaga yung schedule, gabi po talaga. Para pag umaga naka-ready na po siya. So araw-araw yung ganong hango ng suman. Ganun pala yun. Kukunin mo ng gabing-gabi. Ganun pala yun. Okay, so ito namang pagkabuntis ng anak mo. Ano nangyari doon? Nagsama naman po sila ma'am, pero iniwan din nung pinagbubuntis niya pa yung apo ko. So ba't di mo na lang siya tinanong? Hindi ko mo po ba? siya tinanong kasi... Nagkagalit na kayo. Okay. Ayoko po Ano siya ba? kausapin. Ikaw naman, yung panig mo naman. Ano bang pinagkagalitan ninyo? Yun nga po yung sinasabi niya nga po kasi na kinampihan ko daw po yung kapatid ko. Yung kapatid ko naman po kasi, siyempre lalaki. Nung nilayasan niya po kasi yun eh. Lalaki, may pangangailangan. Nag-uwi ng babae. Ngayon pumunta po siya doon. Ganun pala, porket may Bumalik po siya. pangangailangan. Nung bumalik po siya, may babae na. Dahil nga po daw sa pagkakalat na ito sa maghihipag, nagkapisikalan sila. At nandito po ngayon sa ating magic screen, ayon, dahil sa pagsisiraan, naging pisikalan na rin ang away. At ito ang gulpihan sa kalye. Grabe. Ay! Talagang nag-rolyo-rolyo kayo sa sahig, ano? Alam mo, ang tawag dyan, mud wrestling. Oo, UFC to, UFC. Grabe. Sino yung mga batang umiiyak? Ikaw, ha? Yung anak po ng kapitbahay ko po yun. Anak ng kapitbahay, nakikita ng mga bata. Kaya ako po siya sinugod. Binasag niya po yung cellphone ng anak ko, ginagamit po yun sa school. Nagbasag ka rin ng cellphone. Inagaw niya po sa akin yung cellphone ko. Binibidyohan niya ako. Kumbaga pinigilan mo yung pag-video Opo. sa'yo. Kaya ang ginawa ko, inagaw ko yung cellphone, binasag ko. Isa-isahin natin, ha? Sa maikling pananalita, Attorney Lorna, ano-ano ang nakikita mong mga kaso laban sa kanya at kaso laban sa kanya? Sa kwento nila, 4 ang nakikita kong kaso, no? Unang-una yung ginawa nila, alarm and scandal yan. Silang dalawa pwedeng kasuhan. Silang dalawa kasi ang daming nanonood, no? Binidyo pa yan. Pagkatapos yung nag-video, baka siniber pa yan. Baka linagay pa sa social media. Pag nasa social media yan, mas malaking mas malaking parusa yan. Tapos meron physical injuries. Yung aggressor, pareho silang nagsuntukan, no? Kaya lang mas malakas ka. Pero parehong physical injuries yun, no? Depende lang kung serious or less serious. May na-hospital ba? Wala po. So, slight physical injuries yon, pero physical injuries pa rin yan. Tapos yung slander, yung hindi lang bunganga, talagang suntukan yan, slander yan. At yung kinakalat mo na binubugaw yung anak niya, at saka ikaw naman, yung charge mo sa kanya na kumakampi, kumukonsita sa buntis na asawa na kabit ng asawa mo, pareho kayong may sala dyan. In summary, pwede kang mapakulong, pwede ka rin mapakulong, pwedeng sabay din kayong ikulong. Naku na, pag nagkataon pa, upakan sila sa loob ng selda. Di totoo nga, ha? Pagka sineryoso, pareho kayong lumalabag sa batas. Ayan, alam na ng buong Pilipinas, hindi natin mahashash. Paano ko habulin kayo? Ayan ang ating kailangang malaman. Paano bang punot dulo nito? Malalaman po natin sa kampihan dahil patindi na ng patindi ang palitan ng mga maiinit na salita, lalo na sa pagsalang ng kanilang kakampi. Tutok lang dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Siya naman na ang anak na nadadamay sa alitan ng nakatatanda at madalas pa umanong sinisiraan. Ito na yung sinasabing binubugaw. Tawagin na natin ang anak ni Wendy. Joker, humarap ka na! Kakaiba ang pangalan. Bakit? Bakit ka nabansagan, Joker? Nung pinagbubuntis ko po siya, mahilig po ako sa tongit. Lagi po ako nanalo yung tongit po na may joker. Ganon? Tunay niyang pangalan, Joker? Jerilyn po. Akala ko Joker talaga. Malayo na yung joker. Ayun. Okay. Joker, ano naman ang masasabi mo? Yung inaanay po sa akin, yung pag naghahangaw po ako, sinasabi niya po binubugo daw po ako ng nanay ko. Okay. Sa gabi naman po kasi talaga yung nagpagsasuman po sa gabi po.
Sa umaga po kasi para po na-prepare na po, binibenta na po namin. Kaya po yung sinasabi niya po, binubugaw daw po ako ng nanay ko. Hindi niya po alam. Nag-aano po ako ng suman. Okay. Ano naman yung iba-ibang lalaki daw ang kasama mo? Totoo ba yon? Kaya niya po sinabi na iba-iba daw po lalaki ko kasi po nabuntisan nga po ako nung naanakan po kasi ako. Kaya po nasasabi niya na nabuntisan daw po ako. Tsaka hanggang hindi nakikita ng sarili mong mga mata, Day. Walang ebidensya. At tsaka yan ay paninira. Kung walang ebidensya at ipinagkakalat, sarilinin mo na lang. Diba? O, Pero ate ko rin gusto ko lang po itanong kay Joker. Ano po nangyari? Bakit naghiwalay po kayo ng kinakasama mo? Dahil po sa wala po siyang trabaho, tapos nananakit din po siya. Iniwan mo siya? Opo. Okay. ikaw ang humiwalay. Tama yun, kung walang kwenta. Pero yung kinakasama mo na kapatid niya, hiniwalayan mo na. Hindi po. Ay! Mahal pa niya? Totoo ba, ate? Ibig mo sabihin, pinatawad niya yung lalaki, pero ito ayaw niyang patawarin. Tinanggap mo siya, dapat tanggap mo yung pamilya. Pero yung anak ko, tanggap mo. Kasi ayoko po kasing maranasan ng mga anak ko maging broken family. Kasi ganun na po kami. Ayoko po iparanas sa mga anak ko yung ganun. Pero yung anak ng kinakasama mo, tinanggap mo rin. Kasi di ba nakabuntis? Hindi siya nabuo kasi nakunan yung babae. Ay! Okay, na-impress tayo kanina sa video. Sino naman yung napakagaling mag-video na yun? Eto na siya. Siya naman ang pamangkin ni Negi na umano'y sinisiraan ng nagrereklamo ang nag-video ng away ng mga tiyahin. Pau, humarap ka na. Oh, diba? Sayang ang tatak. Ikaw yung nag-video. Opo. Anong punot dulo nun? Nagsabi po kasi to, nag-ano po kami, nagkausap-usap po kami na, ay nga, videohan nga daw po. Para daw po pagkatapos may papanoorin po kami, ganun. Kasi po nagkakainitan po talaga sila. So pinag-usapan ninyo na... Pinagplanuhan. Pinag-usapan ninyo na kunan mo. Opo. Pinag-usapan po, kasi pares naman po kami galit sa kanya. Kaya po, napag-usapan po namin na ang ganyan, susugurin ko. Videohan mo ako Okay. So yun po, syempre ako, nag-video rin ako. Ano bang relasyon mo ulit kay Negi? Tsahin ko po. Tiyahin mo, anak ka ng kapatid niya. Opo. Tapos, Kaiba din, Ito rin. tsahin, para ito yung pag-reba, ito kasi, ito, tsahin mo yan. alam mo, ganyan kami sa mga eskinita ng Cainta Rizal. Ganon talaga ang usapan dyan. So, paano ka naman ituring ng tiyahin mo si Wendy? Mabait naman sa'yo. Hindi po, chismosa. Chismosa daw. Ano naman ang chinichismis tungkol sa'yo? Chinichismis po ako na marami daw akong lalaki, ganyan. Tapos yung panonood ko daw po, malandi. Tapos sinaano niya po na kaya daw ako nabuntisan. Hindi niya tinitignan yung anak niya, parehas lang kami nabuntisan. Pao, teka, parang naamoy ko na planado ang lahat kasi may nakaabang na video, may pag-uusap bago nangyari. Kayo ba sa buong pamilya ninyo Ganyan sila. kumbaga ginagang up or pinagtutulungan nyo ba itong si Wendy? Hindi po. Hindi daw. Hindi po. Bakit gano'n? Bakit may pagplano? Oo talaga, pabigtim ka. Hindi po totoong pinagtutulungan siya. Paano nagsimula? Bigla na lang nandun ka na, nakaantabay ka na, nakunan mo ng magandang Hindi po maganda? lagi po kasi kami magkasama. So, ano po, lagi po kami nagchichikahan. At ibang away po, talagang binibidyohan mo kasi talagang marites kayo. Chismosa ka. Ano ang sasabihin ng mga sausawero at sausawera? Dahil kapag may gulo, walang ligtas, bata man o matanda. Lahat damay-damay yan. At kung may alitan, present ang mga meron. At ang ating trio tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Nako, ewan ko, hindi ba? Kayo rin ba'y nakikisawsaw sa away? Pagka kunwari, halimbawa, syempre, may care ka sa family mo. Nakikisawsaw ka sa away.
Hindi po parang yung generation ko, Ate Kuring, tinuruan kami na pag nag-uusap, nag-aaway lalo na ang matatanda. Ang mga bata tahimik lang. So kami na lang, ay ano kaya nangyari? Ganito, ganyan. Pero pagdating sa, kunyari, kampihan, out ang mga bata. Hindi ako... Ano ba tingin mo sa sarili mo, bata? Ikaw Bata, 11 lang po ako, Ate Kuring. Grade 5, oo. Wala pa ako high school. Ikaw na ngayon ang nasa hilerang yon. Ikaw na yung nakatatanda ngayon. Ang ibig ko sabihin hanggang sa ngayon, pagdating ko ng pagtanda, pag kami nag-aaway, actually, natatakot nga po ako, nagtatago po ako. Introvert talaga ako, Ate Kuring. Ito lahat ay ano Parang lamang. iwas konfrontasyon ka. Ayoko po talaga. Uy, mas maganda yun eh. Mas tahimik ang buhay. Ikaw, Ryle. Ako, Ate Kuring, pagdating sa pamilya, opo. Kasi very close kami, hindi naman kami masyadong mabarkada sa ibang tao. So, dinidepensahan talaga namin ng isa't isa kung kailangan. Pero pagkakita naman po namin na kayang i-handle, labas na po kami. Yung mga mabababaw lang. Ako bilang ate ako ng bayan eh. Pagka ganon, pinababayaan ko sila, pero ang kinakausap ko yung mga anak nila. Para nabibigyan sila ng kaliwanagan na, yung mga nanay at tatay nyo, may mga problema yan sa mga ugali. Hindi kayo dapat magpa-apekto. Kasi iba kayo sa kanila. Ako parating ganon. Okay, puti. Ano ang masasabi ninyo? Paano ito masusolusyonan? Okay, simulan natin kay Pocahontas. Okay. Alam mo, Mare, unang pasok mo pa lang nahuli mo na gigil ko. Mali-mali ka sa part na kukonsinti mo yung kapatid mo, hindi mo naisip na babae ka. Di ba? Oo, kinonsinti mo pa. At ito, pamangkin mo, sarili mong pamangkin, sisiraan mo sa maraming tao, sa ibang tao. Porkit na buntis, huhusgahan mo. Naku naman, oh. Ayun, wag dapat. Sa pula. Kasi alam mo, nanakan kasi, kaya may ebidensya. Tapos ikaw naman, ate, pinatawad yung asawa mo, pero bakit sila hindi mo makuwang patawarin? Dapat, parehas lang din. Huwag ganon. Kapatid Ganun yan. Kasi naka-rar ka na damit. Oo, gano'n talaga. O kasi, gano'n ka pa eh. Ayan, teka muna, Dr. Love, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bangayan sa loob ng pamilya? Ate Kuring, meron talaga nakalagay sa Biblia sa Matthew chapter 10. Tinatalakay dito ng Panginoon na hindi siya nagpunta para magdala ng kapayapaan sa atin. Nagpunta siya para magdala ng away. Yung anak na lalaki laban sa ama, anak na babae laban sa ina, biyanang babae laban sa manugang na babae. Hindi yan ibig sabihin ay talagang mag-aaway-aaway tayo. Ang pinag-aawayan dito kasi yung tumatanggap sa katotohanan, which is Jesus, at yung ayaw tumanggap sa katotohanan. Kaya nagkakaroon ng conflict sa pamilya. But in the end, sa Ephesians, sinasamo ng Panginoon yung forgiveness, pagkakaisa sa isang pamilya at saka yung compassion, which we don't see in this family. Kasi walang pamilya dito, tinamaan kayo ng kulog. Tingnan mo itong si Wendy. May anak na sa unang relasyon, kumuha pa ng lalaking magbubunti sa kanya. At yung lalaki, porque walang kasal, wala ang Diyos sa pagsasama nila. Wala yung commitment. Wala yung katapatan sa isa't isa. Ang kapatid nitong si Negi, kumuha pa ng ibang bubuntisin. At dinadala pa dun sa talagang walang values. Ang tinitingnan ko rito, wala na bang importansya sa iyo yung pagiging pamilya? Ito kinakasama ng kapatid mo. Bagamat hindi asawa, kinakasama ng kapatid mo. Bakit hindi maging compassionate ka? Kasi dapat may pinakikita kayo sa mga bata, sa mga anak ninyo, sa mga pamangkin nyo na values na po pwede nilang sundan. Sa klase ng pag-uugali ninyo, mga kuneho kayo, wala nang values. Kung ano na lang gusto nyo, sige, away tayo. Wala na yung pamilya. Ano ng pamilya sa inyo? Sana wala nang dumaming bata sa bahay nyo kung ganyang klase ng pagkatao ang ipakikita nyo. Mga kambing kayo. Mga kambing, nako. Biro mo mula sa kuneho na
nasa kambing na tayo ngayon. Mamaya elepante na. Okay. Parang Noah's Ark. Okay. Attorney Lorna, may legal remedy ba? Itong mga ganitong mga maliliit na away, pero nakakakurta talaga ng utak ito. I think barangay, di ba, is the first frontliner. Ang first frontliner dyan nga is barangay. At paalala to sa barangay because ang nakita natin dito, maraming problema, social problems, no? Sabi nga ni Dr. Love, dahil sa wala na yung values. So, unang-una, sa unwanted pregnancy. Parehong may on both sides, no? Kay si Joker tsaka si Pao, nabuntis. That means, hindi naman plinano na mabuntis sila. Dapat role yan ng barangay. Bigyan sila ng sapat na sex education. May budget ang mga barangay. Hindi lang yan birth control pills. Or anong tawag doon? Magpa-ligate na lang kayo. Pero, paalala natin sa lahat na it takes two. Hindi lang babae dapat. Tapos yung nakita nating video na yan, actually, may premeditated. Hindi na physical injuries yun. Assault na ang tawag doon. Assault? Naku, Mas mabigat grabe yung yun. assault na yan. At lastly, Wendy, tama yung sinabi ng Team Pula. Alam mo, yung pag alam mo na linuloko ka na ng kasama mo, hindi naman kayo hiwalay, hindi naman kayo kasal, iwanan mo na. Ba't ka nagtitiis, ano? Ang tawag dyan, battered woman syndrome. Battered woman, alam mo na linuloko ka, hindi mo maiwanan. Can't live with, can't live without ang tawag dyan. So, isipin mo, nakakatulong ba siya sa pamilya mo? O kung binibigyan ka lang ng problema. Kasi yung pagtitinda ng suman, mas marami ka pang pwedeng gawin. Sabi nga dito, barbecue lang, mas mabilis pa, no? Hindi naman kailangan ng trabaho ng ganyan. Marami kang I think Ate Coring will tell you that meron kayong mga ibang pwedeng i-livelihood pag binigyan kayo ng training sa TESDA. Pero mag-ingat tayo. Respeto na lang sa sarili natin. Kung hindi natin marespeto yung let's respect ourselves. Tama, respeto sa sarili. Doktora Camille, paano dapat protektahan ng mga matatanda, ang mga bata, sa ganitong mga alitan? Kung minsan hindi kasi maiwasan, paano? Unang-una siguro na pagdating sa ganyan, nakita ko kasi doon sa video, sumisigaw ng mama. Dapat yung kung sino man yung mga adults doon, dapat yung mga bata tanggalin doon. Alisin talaga sila. Lalo na kung ito'y kaanak nyo. Kasi kung kahit nasabihin nyo spectator yon, malaki ang impact nito sa behavior nung nakakakita nito. Una, possibility na baka mamaya gayahin nila yung tinatawag nating mirroring the behavior. Kung ano yung nakikita nila, pwede nilang gawin. Kahit sabihin yung laro, sabihin, uy, nakita natin yung away na yun, gagayahin ng mga bata yun. Ang laki ng problema nyo. Dahil kasi akala nila yun yung tamang paraan para maggantihan, mag-aaway din. Pangalawa, yung epekto na tinatawag nating PTSD or yung post-traumatic stress disorder, dun sa nakakakita dahil kasi na-traumatize sila dahil nakita yung away nyo na merong suntukan sa todo-todo yun. So talagang kinakailangan pagdating sa ganyan, kung sakasakaling hindi nga siya yung pinagplanuhan, dapat tinawag mo si Wendy, nag-usap kayo nang wala yung mga bata. Yun yung tinatawag natin, time out muna tayo, doon muna tayo sa tabi, doon tayo mag-usap. Kasi ang pinupunto natin dito, protektahan yung mga bata. Hindi ko sinasabi, kahit magsapahan kayo, yung hindi nakikita ng mga bata. Kasi malaki ang impact niya from positive to negative. Positive, medyo konti. Dahil kasi parang sasabihin nila, ayaw nila yon. Pero yung negative, napakaraming impact niyon. From behavior, emotional, physical, lahat po. Ako, masyadong malalim. Akala nyo lang mababaw, no? Galit ka lang dahil sinisiraan ka. Pero yung lalim ng pwedeng kahinatnan nito, hindi lang sa kayo ang mapepreso o lalong matotrobol, lalo kayong masasadlak sa dusa at kahirapan, hanggang sa susunod na henerasyon, ganun na naman ang mangyayari. Akala ninyo, mababaw, hindi. Seryosong sitwasyon ito na kailangan nating gamutin. Kakausapin ko po sila ng masinsinan. Tingnan po natin kung meron tong katuldukan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face.
dito ngayon sa ating pakikipag-usap sa kanila na lahat sila pa sideline lang. Ayun, hindi sila busy. At ano ang sinasabi natin sa utak na hindi busy? Pinaglalaroan ng demonyo. Ayun. Totoo, pagka bored kayo, wala kayong magawa, tingin ka na lang tingin sa kapitbahay mo kung anong pwede mo makita. So, ang gagawin natin, ilalapit natin lahat sila sa TESDA para sa isang malaking session ng lahat face-to-face na pinangakuan natin na tuturuan kayo at bibigyan kayo ng mga pagpipilian kung ano ang pinakabagay sa inyong hanap buhay na pang-araw-araw. Yung araw-araw kayo nagtitinda, araw-araw kayo may kita. Hindi ba? De doon kayo na busy, hindi yung pag-aaway. Okay, nalaman din natin na wala pa silang mga 4Ps. Wala rin silang mga single parent provision. Siya, at siya, wala nun. So, bibigyan natin. Ito may 4Ps na, pero yung dalawa wala pa. So, ilalapit namin din kayo sa barangay para mabigyan kayo ng dapat na provision na binabayad natin yan sa gobyerno. Kailangan mapunta sa inyo ang benepisyo. Okay? So okay ba yon? At, ibabalik natin ang cellphone na sinira mo. Diba? Pero wag ka na mag-ambisyon na sobrang ganda, ha? Basta bibigyan kita ng pamalit para doon sa anak mo. Okay? So okay na. Pangako nyo ba hindi na kayo mag-aaway? Ha? Okay? Wag na kayo mag-aaway. Pati na kayo ngayon. Sige na. Tayo na. Tayo na. Kundi walang tulong. Ayan. Sige. Tumutulong lang kami sa mga taong tumutulong sa kanilang sarili. Sige, go. Natakot ako, ate ko rin baka buntalin ulit. Akala ko bumubuelo ng Ang liksi, akala ko gagano. Sineseryoso niya na tinawag siyang kuneho. Kasi may ganyan po kasi siya yung buntot ng kuneho. Buntot ng kuneho sa likod. Nagtatatalon. Ikaw, dear, huwag mo idaan sa pilikmata yan, tumayo ka rin. Ayan. Ayan. Diba? Tita. Bati na tayo, tita. Ayan ang maganda, diba? Diba mas masarap ang pakiramdam? Diba? Umamin, ayun. Sarili ko po itong formula sa buhay, ha? Makinig kayo, hindi po ako perpekto, pero ewan ko, nagkataon siguro na yun ang aking hibla, na wala namang nagtuturo sa akin. Hindi po ako sumusubaybay sa buhay ng may buhay. Talaga, busy po ako na nakatutok sa aking sarili. Na hindi ba't mas payapa ang buhay kung ang sarili mo na lang ang aayusin mo. At isipin mo na lang kung paano makakatulong sa pamilya mo at sa ibang tao. Diba? Mas maganda yon. Doon pa lang, sa sarili mo pa lang, busy ka na. Maikli lang ang buhay, sabi nga nila, pero pwedeng maging maganda ang buhay. Sasayangin ba natin sa kakatingin sa kapitbahay? At paninira? Sayang naman, di ba? O pakabisi na lang tayo na ayusin ang ating sarili. Kayo ang mamili. Totoo. Hindi mo maintindihan, ha? Bukas makalawa ang tanda mo na. Walang nangyari. Ayusin nyo na ang sarili nyo habang malalakas pa kayo. Tapos tsaka kayo magtulungan. Tama? Tama! Ako po ang inyong ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Okay, may papadala namin ang cellphone mo. Tapos, Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sagutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating
usog ng bata? Wala po akong usog, naghihilot po ako. Nakita ko na po yung anak ko sa labas, nilapitan niya po. Namumutla na, subukan na po eh. Umalig ka, sinira mo yung hanap buhay ko. Malademonyo po yung usog niya. Malaki pa ba siyang mangkukulam? Wala po siyang mangkukulam. Ako nga naghihilot sa mga bata eh. Harapin